Isang seaman na naghahanap ng paglilibangan sa barko. Hi, ako si Bart. Isang seaman na nangangarap na makahanap ng ka-textmate at makasama sa maging future ko someday. Bart, hoy, may nag-text. Si Marie, yung ka-textmate ko. Uy, may ka-text. Sure ka na ba yan? Huwag ka ngang maingay. Wait lang, re-replyan ko lang. Hala, sige, baka iwalayan ka nan pag di mo ni-replyan. Alam mo bang mabait to si Marie? Ibang buwan na kami magka-text. Unti-unti na yata akong nahuhulog sa kanya. Uy, pumapag-ibig, ay kita na ba kayo? Yun nga tol eh. Di pa kami nagkikita. Pero pagbaba ko dito, makikipagkita kagad ako. Sige tol, good luck. Sana yan ang dawan mo. The one, the only one, the one. Anong pinagsasabi mo? Loko ka talaga. Siyempre, pinagdadasal ko pa na sana siya na ang dadaling ko sa altar. Tawag-text ang naging komunikasyon namin dalawa. Lagi akong tumatawag kay Marie. Kung magkakaroon kami ng signal sa barko, ay hindi talaga mawawala ang tawagan namin dalawa. Dumating na ang panahon na bababa na kami ng barko. Agad kong pinuntahan si Marie sa lugar nila. Si Bart? Mahal, nandito na ako sa barko. Hanggang sa muli nating pagkikita ha. Mahal na mahal kita. Yes naman po, aking mahal. I swear, you're my the one. Ako din mahal ko. Excited na ako makita ka. Sana walang magbago. Tandaan mo, kahit anong mangyari, mahal na mahal kita. Masaya kami ni Marie. Kumain kami sa labas. Binigay ko sa kanya ang mga pasalubong ko. Para kay Marie, unti-unti na ako nahulog sa kanya. Mga pangarap namin ay pinag-uusapan na namin. Ang aming future, someday, kinausap ko na rin ang kanyang mga magulang na sasakay pa ako ulit ng barko. At sa pagbalik ko ay papakasalan ko na si Marie. Sasakay na ulit ako ng barko para dagdag ipon para sa pagpapakasal namin ni Marie. Mahal ko, lagi mong tatandaan na mahal kita. Huwag po kayong mag-alala, mahal ko. Babalik ako para sa ating mga pangarap. Gusto ko na sa pagbalik ko, magpapakasal na tayo at ibibigay ko sa iyo ang pinaka-engranding kasal. Nasa barko na ako nang biglang may nag-text sa akin. Si Marie, nakikipag-iwalay sa akin. Laking gulat ko. Di ko alam ang aking gagawin. Di ko alam kung bakit ganun. Hoy Bart, ano nangyayari sa'yo? Ang tahimik mo ah. Di ka na umiimik. Parang wala kang gana. Sobrang hirap pare. Nakipag-iwalay sa akin si Marie. Ha? Bakit? Ano nangyari? Di ba magpapakasal na kayo? Oo nga eh. Di ko nga alam bakit niya nasabi yon. Di ko alam ano ang dahilan. Di ko na lang siya pinilit kausapin. Sasaktan lang naman ako. Lumipas ang mga araw, buwan, at linggo. Sinubukan kong tawagan siya. Pero out of coverage na. Gustuin ko mang bumaba ng barko pero hindi pwede. May kontrata pa ako dito. Pero umaasa pa rin ako na maaayos pa namin ang lahat kung ano yung meron sa amin. Lagi akong tulala pero sinisikap ko na maging okay. Hoy, pare, ano na ba iniisip mo? Ang lalim na iniisip mo ah. Ay, si Marie. Bakit naman ganun pare? Paano na yung mga pangarap namin? Ikakasal na kami ah. Ay. Alamin mo na lang pare pagbaba mo kung ano bang nangyari kay Marie. Baka naman may problema lang. Oo pare, pagbaba ko dito, agad kong pupuntahan si Marie. Aalamin ko ang lahat. Wala ka bang kakilala sa mga kamag-anak niya? Para may tanong mo na lang. Wala akong kakilala pare. Lumipas ang buwan. Sa wakas, ito na ang panahon. Makakababa na ako sa barko. Agad kong inimpake ang aking mga gamit at pinuntahan si Marie. Laking gulat ko nung
buntis si Marie. Di ako mapakaniwala. Agad kong sinugod si Marie. Hindi ko napigilan ang sarili ko at nasigawan ko siya. Marie! Bart, bakit ka nandito? Ano pa ba pinunta mo dito? Baka naman bagalitan ka ng asawa mo. Langhiya ka, Bart. Sinira mo buhay ko. Sinira mo, sinayang mo buhay ko. Nag-iiwan ka pa ng bakas, Bart. Marie, ano ba nangyari sa'yo? Anong pinagsasabi mo? Ikaw ang sumira ng lahat, Marie. Kita ang mga ebidensya. Ang laki na ng tiyan mo. Bakit mo to ginawa sa akin, Marie? Ano? Ako pang may kasalanan? Ako ba talaga, Bart? Ha? Di mo ba alam? Nagpunga lahat ng ginagawa natin. Tapos ngayon, ako pa pinagbintangan mo? How dare you, Bart? How dare you? Go to hell. Oh my God. Marie, anong pinagsasabi mo? Anong nagbunga? Anong ginawa natin? Bart, ayoko na. No need to explain. Lumayo ka na sa akin. Lumayo na yung pagmumukha mo. Ayoko na sa'yo. Baka malaman pa to ng asawa mo. Malaking gulo ito. Kaya lumayas ka na sa harapan ko, Bart. Lumayas ka. Marie, ibig sabihin, anak natin yung dinadala mo? Hindi mo ba narinig? Lumayas ka na sa harapan ko. Lumayo ka na sa amin ng anak mo. Hindi, paninindigan ko kayo. Sa wakas, magiging tatay na ako. Sa wakas. Ano? Masaya ka na? Masaya ka na? So, magdiwang ka na. Lumayo ka sa harap ko. Marie, wala akong asawa. Binata pa ako. Mahal kita, Marie. Sino ba nagsabi sa'yo ng may asawa ako? Ano, Bart? Bakit nakatayo ka lang dyan? Lumayas ka na! Ano? Binata ka pa pala, Bart? Totoo ba? Binata ka pa? Oo, Marie, binata pa ako. Di po totoo ang pinagbibintang mo sa akin. Sabi kasi ng kaibigan mo na may asawa ka daw at nandun na daw yung asawa mo sa barko, magkasama daw kayo. Di ko po alam kung totoo ba yung mga sinasabi niya. Kasi yun ang sinasabi niya sa akin Ha? Sinong kaibigan? May nagchat kasi sa akin na may asawa ka daw. Nakakaawa daw ako kasi may asawa ka daw. Sinong kaibigan? Si paring Benny ba? Yung kaibigan ko sa barko? Ay iwan, hindi ko siya kilala at ibang account ang gamit niya. At nagpakilala siya na kaibigan mo daw siya. At ang dami niya sinasabi tungkol sa'yo. May asawa ka daw. Bakit daw ako pumatol sa'yo? Kaya di ko na pinaalam sa'yo na buntis ako. Nagbunga yung ginagawa natin. For what pa kung ipaalam ko pa sa'yo? Marie, single ako. Wala akong asawa. At nangako ako sa yung papakasalan kita. I love you, Marie. Mahal kita. So, ibig sabihin, hindi po totoo na may asawa ka? Oo, Marie. Kaya nandito ako para kausapin ka. At tuparin lahat ng pangako ko sa'yo. So, Bart, talaga po? Single po talaga kayo? Oo naman, mahal ko. Inasikaso na namin ni Marian lahat. Hindi na kami nagsayang ng oras. Kumuha na kagad ako ng mga requirements para sa aming pagpapakasal. Tutuparin ko ang mga pangako ko kay Marie na bibigyan ko siya ng magandang kasal. Yung kaibigan ko naman sa barko, siya pala ang traitor sa amin. Siya ang nagme-message kay Marie na may asawa na daw ako. Lumipat na ng barko itong lalaking to. Sa araw ng aming kasal ay busy ang lahat at napakaganda ni Marie sa kanyang wedding gown. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, pagtitiis, natupad ko na ang pinapangarap ko. Natupad ko na ang pagpapakasal at natupad ko na rin ang pangarap ni Marie na makasama ko siya panghabang buhay. Naiiyak ako habang kami kinakasal.
Dahil sa lahat ng pagsubok namin ay nalampasan namin at nagawa namin magpatawad. Aray ko po Bart, manganganak na ata ako. Teka lang muna, Marie. Pigilan mo muna, makakarating di tayo sa ospital. Dalhin niyo na po ako sa ospital, ang sakit na ng tiyan. Nung nakarating kami sa ospital, agarang pinasok si Marie sa delivery room. Makalipas ng ilang oras ay lumabas na rin ang doktor. You're the husband. Congrats, it's twin. Really, Doc? Yes, twin! Sobrang saya ko nung mga araw na iyon dahil hindi ko akalain na magiging kambal ang aming anak. Ngayon, masasabi ko na happy family na kami at kung may mga pagsubok na narating ay aming nilalampasan. Nasa barko na ako at tanging chat at call na lang ang aming komunikasyon. Napakasarap pakinggan pag may natawag sa iyong daddy kada ikay uuwi. Hanggang dito na lang po. Ito ang mga kwento ng aming pag-ibig.